Listen, sinabi pa ng Panginoong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, magbalik loob kayo sa akin at pumanatag. Dahil ililigtas ko kayo. Huwag kayong mabahala, kundi magtiwala sa akin, dahil palalakasin ko kayo. Pero, tumanggi kayo. So, ito pong Isaiah chapter 30 ay isa sa mga woe oracles against sa Judah. Ano po yung woe oracles? Ito po yung mga prophetic message of judgment sa Bible, lalo na po sa Old Testament. Kumbaga, warning yan laban sa mga kasalanan. Kasi that time, itong Judah makukulit sila. Meron silang hinaharap na banta laban sa Assyria. Pero imbes na magtiwala sa Diyos, humingi sila ng tulong sa Egypt. So, nagbibuild sila ng political at military alliance na hindi naman kalooban ng Diyos, which will fall to unbelief din. Nabi doon sa verse na yun, magbalik loob. Yung original language na ginamit dyan, Hebrew, ay shuv. Ang meaning nun, magbalik loob kayo sa covenant or aminin ninyo na mali yung ginagawa nyong political reliance sa Egypt. Pero for clarity din, yung exegetical clarity nito, itong verse na to, hindi to about soteriology or yung salvation. Ay national or temporal deliverance lang ng Judah mula sa threat ng Assyria. Pero alam mo yung binabasa ko po to, we can connect this sa panahon natin ngayon. Tulad ng ginagawa ng Judah, nagre-rely sila sa Egypt. Marami pong tao nagre-rely sa good works nila para maligtas, para ma-earn yung salvation nila. Kaya sabi doon sa dulo ng verse, diba? Pero tumanggi kayo. So yung Judah, hindi sila ignorante. Ang ginagawa nila, rebellion. In the same way, sobrang linaw ng scripture. Sinabi pa ng Panginoon Jesus, John 14 verse 6, di ba? Siya lang ang daan papuntang Ama. Di sinabi doon na ikaw at yung mga good works mo ang daan papuntang Ama. Ito ay regalo, walang bayad. We must understand na ang kalooban ng Diyos, yung will ng Diyos na tinutukoy sa Bible, is to trust in Christ alone at sa finished work niya. Pero marami pong tao ngayon parang Judah. Yung Judah nagtitiwala sa Egypt, yung ibang tao nagtitiwala sa good works nila. Akala nila, ma-earn nila yung salvation nila sa paggawa ng mga mabuti. Checkbox. Basta magawa yung checklist nila, plus points ako sa langit. Walang ganon. All have sinned and fall short. There is no one righteous, not even one. Lagi po yung binabanggit, maririnig nyo. Because this is the most important part, yung salvation. Kanino ka ba nagtatrust sa salvation mo? Sa sarili mo o sa Panginoong Jesus lang? Kaluluwa po ang pinag-uusapan natin dyan. Huwag kang magtiwala sa sarili mo, sa mga mabubuti mong gawa. Because that's just a filthy rag before God. Trust in Christ alone because He lived a perfect, sinless life. Once you do that, yung righteousness ni Christ i-impute sa'yo. Remember that we are saved by grace through faith in Christ alone, according to Scripture alone, for the glory of God the Father alone. Amen?